Hallelujah. Isa pong magandang umaga sa ating lahat, sa ating mga kapatid na nasa kanyang tahanan. Kamusta po tayo? Kamusta po ang ating buhay spiritual? Ang ating mga puso? Are we on fire today? Nakakapagbasa ba tayo ng Biblia? Hallelujah. Naway bawat isa, isamahan kayo sa pag-awit, sa pagpupuri sa Diyos, at maranasan po ninyo ang pagkilos ng banal na Espiritu sa iyong buhay. Let's worship the Lord. Let's worship God today. Standing on your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace. Love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. Jesus, my Lord, for the love of my life. Wherever you go, I wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Once again, let's sing. Into your presence, behold you face to face. God of holding me in your embrace. Unfailing love, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed by Jesus. Hallelujah. You're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I,
follow you. Hallelujah. Sa Diyos po ang maburihan ka natin. Thank you, Lord. Pagpuri sa kabutihan ng Diyos. Si Yahweh ay aking laging pupurihin. Sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangi dinidinig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang aping umaasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib, sila'y kinukupkop. Hallelujah. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa umagang ito na ako'y makasama na naman ang aking mga kapatiran upang humingi ng pagpapala sa iyo. Ama namin, dahilan dito sa COVID-19, isang virus na lumiligalig sa buong sanlibutan, o Diyos, dalangin ko po ay ilayo mo po sana sa panganib ang aming bansa, ang bawat pamilyang Pilipino, o Diyos. Dumadalangin din po ako na sana ay magkaroon na ng baksin upang magkapagbigay lunas sa mga may sakit. Nagpapasalamat ako, Diyos, sapagkat may isa sa mga kapatiran ko sa aming iglesia ay hindi nahawaan na itong salot na ito. Salamat, Ama, sa pagkakataong ito. Muli, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ako po ay nagpapasalamat sapagkat dinirinig mo ang aming mga taing, o Diyos. Salamat po, Ama, sa iyong pinakamataas na papuri sa ngalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen. Hallelujah! Mapagpalang araw sa ating lahat. Are we ready to worship the King of Kings and the Lord of Lords? Say amen. Jesus, thank you, Lord. Worship you, Lord. Nandang that you are.
You are the way, the truth, and the life. Believe my faith, not my sight for you. Believe me not for you. You are the way, the truth, and the life. Believe my faith, not my sight for you. Believe me not for you. One way, Jesus. One way, Jesus. You're the only one that I can live for. One way, Jesus. You're the only one that I can live for. One way, Jesus. You're the only one that I can live for. Hallelujah. That saved me and rescued me. Just a moment there, set me free. Hallelujah, Lord. That saved me, oh, rescued me. Just a moment there, Lord. Set free. Hallelujah. Give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. I give you glory, glory. Give you glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, God save me and rescue me. Just a moment there, you set me free. God save me and rescue me. Just a moment there, you set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. Give you glory, Lord, Lord. You got it all, Lord. Hallelujah. Tuloy po natin papurihan, pawitan ng aming Diyos na buhay. Lord, maraming salamat o God sa oras na ito, Diyos. Sa pagkakataon muli, makaawit sa iyo, makapagpuri sa iyo, Panginoon, at sambahin ang pangalan ng Panginoon. Lord, dalangin po namin, O God, na maranasan ka ng bawat isa. Lord, naniniwala po kami, Panginoon, na ikaw, nasa kanya-kanya namin tahanin. Ipaparanas mo, Panginoon, ang iyong pag-ibig. Paparanas mo sa amin ang kagalakan at kapayapaan ng Diyos. And Lord, dalangin po, Panginoon, na yung recording na ito, O Diyos, ay maging dahilan upang magbuklod-buklod ang bawat pamilya, O Diyos. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa iyo. Patuloy mo, God, inaanyayahan ka namin, Panginoon. Samahan mo kami, O Diyos, sa pag-awit mo, Diyos, sa paglilingkod sa iyo. Dalangin ko, Panginoon, na Lord, kapatid mo ang bawat puso ng iyong mga anak. Lord, kamustahin mo sila, Panginoon, sa oras na ito, O Diyos.
Dalangin ko, Diyos, ang bawat isa, Lord God, may sabihin ka sa bawat isa. Mai-reveal ka sa bawat isa, Panginoon. At Lord, sa pamamagitan ng awit na ito, Diyos, ay malaman namin ang sasabihin. Lord, maraming salamat po. And Lord, we all do this, O God, to glorify your name, to honor your name, to adore you, to worship you in spirit and in truth. Thank you, Jesus. You deserve the highest praise, worship, and glory. All this we ask in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Let's worship the Lord. Worship you, Jesus. That's what I long for. A heart that follows on after thee. A pure heart. That's what I long for. A heart that follows on after thee. Heart that has a word for me. Heart that has your word, so the sin will not come in. A heart that's undivided, want you in reign. Heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. A heart that hides your word. Hallelujah. A heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided. A heart that's undivided. But while you rule and reign, a heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship rises to your throne. So let's sing a pure heart. Hallelujah. A pure heart, Jesus. That's what I long for. A heart that follows after thee. Oh, a pure heart.
ang bawat puso sa iyo ng Panginoon. Ano po problema at pagsubok ang dinaranas namin ngayon, Panginoon. O Diyos, turuan mo kami kumapit sa iyo. O Diyos, turuan mo kami, Panginoon. O ikaw, O Diyos, ang maging pundasyon namin, Panginoon. Lord, anumang bagyo, Panginoon, na dumating sa amin, O Diyos, hindi kami maliligay dahil ikaw, Panginoon, ang aming kinakapitan, O Diyos. Ikaw ang aming pundasyon, Panginoon. God, tunay nga, na ikaw ang aming Diyos na buhay magpakailanman, Panginoon. Lord, we worship you, and for you alone deserve all glory. Hallelujah. All praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face, for you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Father, we love you and we worship you this day. Father, we love you. Yes, Lord. And we worship you this day. Worship you. Hallelujah. Thank you, Jesus. To God be all the glory. Tayo po'y manalangin sa Panginoon sa panibagong araw na naman ito na ating pong ika nga po ay pagsasama-sama no, sa ating pong tahanang pagsamba. Tayo po'y yumuko at manalangin. Aming Diyos, salamat po sa panibagong araw na ito na yung pinagkaloob sa amin. Kami nagagalak muli, O Diyos, sapagkat ang bawat araw ay punong-puno ng iyo pong pagpapala sa amin, O Diyos. Ibinibilang po namin ang lahat ng bagay pagpapala na nagbuhat sa iyo, Panginoon. Ito man ay maganda o hindi maganda, ito po'y pagpapala sa iyo, Panginoon. Ama, salamat sapagkat sa bawat saglit ng buhay ng iyong mga anak, tunay nga po na yung patuloy na pagsama at gabay nakakamit po ng bawat isa at kalakip ng aming pagpupuri at pagsamba sa iyo ngayong umaga, ay kami humihingi din po ng tawad sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakamali, mga bagay po na aming naisip, nagawa, na ikilos na hindi po nagbigay ng kaluguran sa iyo. Ang lahat po na ito ay aming pong isinusulit ngayon at humingi kami ng tawad. Ibaba niyo nga po, O Diyos, ang habag ng iyong pagpapatawad sa amin at makamit po namin, Ama, ang isang muling dalisay na puso na kami makapaglingkod sa katwiran na iyong kabanalan. Maraming salamat po, Ama, sa mga hindi mabilang na mga biyaya na aming natatanggap sa iyo, sa kabila din ng aming mga pagkukulang, pagkakamali. Patuloy po namin itong Lord na tatanggap, Ama, sa iyo pong walang hanggang patnubay sa bawat pamilya. Nilalapit ko po, Ama, sa pagkakataong ito, Lord, ang bawat pamilya, mga kapatid ko sa pananampalataya na ngayon po ay nananambahan sa kanilang tahanan. Patuloy niyo nga pong ibaba ang iyong biyaya at pagpapala at pag-iingat po sa bawat sambahayan nila, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sapagkat sa pagkakataong ito, muli kami nagsasama-sama upang, Lord, dumulog sa iyo at magpiging na yung mga salita. Magkaroon kami ng pagpapalakasan sa bawat isa at higit sa lahat, Panginoon, magpasalamat din po, Ama, sa iyong walang hanggang mga provision na aming natatanggap sa kabila po ng aming nararanasang pandemic crisis na ito. Kalakip nito, Lord, ang aming pong pagdulog sa iyo upang aming isama sa iyo ang aming bansa. Patuloy mong ibaba ang habag ng iyong biyaya, pagpapala sa aming pong bansang Pilipinas at dalangin po namin, Panginoon, ang aming mga kapwa kababayan marahil ngayon ay naroon sa gitna ng paghihirap.
sa ibang lugar namin, Ama, sa bansang Pilipinas. Nawa, dalangin po namin na maabot po, Ama, sila ng ayuda ng gobyerno. Hindi lang po yon, kundi yung mga kapwa namin mananampalataya at kapwa Pilipino ay magbigay din po at mag-abot din po, Ama, ng mga pangangailangan po nila, Panginoon, sapagkat sila ay aming kapwa kababayan na nangangailangan din po ng paglingap, Panginoon. Ama, salamat po sa iyo at sa umagang ito yung nagagala kami upang minsan pa ay patuloy kaming makapanginig ng iyong salita. Ang iyong salita ay patuloy naming maitaas at higit sa lahat, Panginoon, kami papatnubayan mo sa aming buhay espiritual at sa aming paglago sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po at minsan pa, anong pa mong kilos ng kaaway na maaring mangibabaw o mamayani ngayon ay patuloy po naming sinasawata. Amin po, O Diyos, we would like, Lord, we rebuke and we reject all the works of the evil one. And we continue, Lord, to give you praise and worship, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po. Ito po ang aming pagsasama-samang pananalangin sa makapangyarihang pangalan po ni Jesus. Amen. Purihin po ang Diyos sa kanyang kaluwalhatian at muli po isang magandang umaga, no, sa bawat isa. At tayo pinagagalak sapagkat kayo patuloy nating nakakadaupang palad sa ating pong pagsamba, no? O yung tinatawag nating tahanang pagsamba. Napakabilis lang po ng araw, ano ho. At kamakailan naman nakita tayo nitong last Sunday sa ating pong communion. And today we are now celebrating another Sunday, ano po, para po sa kaluwalhatian ng Panginoon. Sa ating pong pagtalakay ngayong umagang ito, ay matutunghayan po natin to sa 2 Samuel chapter 23, verse 1 to 7. At ito'y pinamaganta kong Lessons from a Dying King. Ulitin ko po, no? Lessons from a Dying King. And the highlight of our study, as I mentioned a while ago, in 2 Samuel chapter 23, verse 1 to 7. No? At ito po ang ating matutunghayan sa talata. Kung meron po kayong Bible sa inyong tahanan, ay pwede po kayong sumabay sa aking pagbasa. Ano ho? Ayan, sa 2 Samuel chapter 23, verse 1 to 7. Ito po ang sinasabi. Narito ang mga huling pangungusap ni David, tunay na pangungusap ni David na anak ni Jesse. Salita ng lalaking pinadakila ng kataas-taasang Diyos, ang prinsipeng hirang ng Diyos ni Jacob, ang naging matamis na tinik ng Israel. Nangungusap sa pamamagitan ko ang Espiritu ni Yahweh, ang salita niya ay nasa aking mga labi. Ito ang salita ng Diyos ng Israel. Ganito ang sinabi niya sa akin, ang haring na mamahalang may katarungan at namumunong may pagkatakot sa Diyos ay tulad ng araw ng pagbukang liwayway, parang araw na sumisikat kung umagang walang ulap. At nagpapakislap sa dahon ng damo pagkalipas ng ulan. Gayon pa man, nagpapailalim ng Diyos ang aking sambahayan dahil sa aming tipan na panghabang panahon. Kasunduang mananatili magpakailan paman. Siya ang magbibigay sa akin ng buong tagumpay. Ano nga ba ang dapat kong hangarin? Ngunit ang mga walang takot sa Diyos ay matutulad sa mga tinik na itinatapon, walang mga has dumampot sa kanila. At upang sila'y tipunin, kailangan ang kasangkapang bakal. Pag natipon sila ay tutupukin. Ito po ang salita ng Panginoon ating pag-aaralan ngayon. Tayo po'y sumandaling manalangin muli. Aming Diyos, salamat po sa iyo sa pagkabasa ng iyong mga salita at sa aming pag-aaral nito ay patuloy mo kaming kasihan ng iyong banal na Espiritu upang lubos naming maintindihan, maunawaan at patuloy na mai-apply sa buhay namin ang mga salita mo na ngayon po ay aming tatalakayin. Maraming salamat po, Ama, sa mga kapatid ko na patuloy po namin nakakasama sa kanilang sambahan sa kanila pong tahanang pagsamba. At ang aking dalangin po, Panginoon, ay iba yung lakas ang igawad niyo po sa kanila, higit sa lahat sa kanilang pananampalataya at paglago espiritual. Maraming salamat po. Ito po aming samo at pananalangin sa pangalan po ni Jesus. At ang lahat po ay magsabi ng Amen. Purihin po ang Diyos sa kanyang kaluwalhatian. Ang ating pong pamagat, na gaya ng binanggit ko po kanina, ay entitled this lesson from a dying king. Ano ho? Mga
katuruan na pwede nating ika nga po ay makamit, mapag-aralan sa isang hari na nasa dapit hapon na ng kanyang buhay. Ibig sabihin ay he was now in a dying bed. He was about to retire, to retire not in a sense with his rank insignia or position, but he was retired already about his life. Now, what can we learn? No? Well, here actually is the last word of a dying man. And as we ponder this lesson, no, from a dying king, we learn much meaningful lesson in his life. Marami tayong matututunan sa buhay na ito ni Haring David. Nung po siya ay nasa dapit hapon na at malapit na siyang mamayapa sa kanyang buhay. At makita po natin na he was known as the song leader of Israel. He was known as a shepherd before, and he became a warrior. He became the king of Israel. At makita po natin dito na ito po yung kanyang nilalarawan. Now, let us talk about the lesson that we're about to ponder in his life, no? When he was a king or before he became a king. First is balance makes a man. Ito po yung naranasan ni David, no? Balance makes a man. Now, it should be acquired by us, no, from the life of David, that balance it makes a man. Now, makita po natin na ang tao ay dapat ay balance sa kanyang buhay. And if we are applied it in a universal level, both men and women are to be balanced. Now, David was a singer. Yeah, he was a former warrior and became the king of Israel. He was anointed by God and he was a warrior. Makikita po natin ang taong ito nung siya po ay naging kawal ng Israel, no? Naroon po yung tinatawag na sinasabi na statement that Saul he killed thousands, but King David killed when he became a warrior, he killed 10 of thousands. Kumbaga, ikukumpara, mas higit ang naging kakayahan ni David upang siya ay maging isang tampok na mandirigma during that time before he became the king of Israel. At makita po natin dito na isang kawal, as I mentioned a while ago, naging hari. At siya din po ang sumulat ng 73 Psalms, no, out of 150 Psalms sa awit po ng Biblia, kung atin pong titingnan. At this 73 Psalms was really attributed to the authorship of King David. At makita po natin yan. At napakahalaga na ating pong tingnan, no, that he was a balanced person. And makita po natin that his work really exalted the Lord, and he always exalted God during his time, even during the battlefield that he engaged with. Sa lahat po ng kanyang mga pandirigma, pagwawagi sa kanyang pagdirigma, ay talagang ini-exalt lagi niya ang Panginoon sa kanyang buhay. Lagi niyang itinataas ang Panginoon, siya nagpapasalamat sa Panginoon sa bawat pagwawagi niya. Sapagkat ang pagwawagi niya ay hindi sa kanyang sariling dunong at lakas, kundi sa ipinahiram sa kanya ng Panginoon na tagumpay. At lagi po niya, he always attribute all this victory, no, to the Lord's name. Yan po yung napakahalaga sa kanyang buhay. Now, he was a balanced man. And makita po natin dito na his work encouraged people. His work inspired people. Kung kaya nga makikita po natin na bakit po natin binabasa, bakit natin inaawit ang Psalms na ito, no? To encourage us more and more. And not only that, but to influence our life here on earth as well. Tayo po ay nabibigyan ng lakas ng loob sa sandaling binabasa natin ang Psalms. Binibigyan po tayo ng hamon sa buhay. At di lamang po yan, binibigyan po tayo ng kaaliwan, napapasataya tayo, at higit sa lahat ay talagang nabibigyan tayo ng liwanag, no, sa mga awit na ito na ating pong binabasa at kinakanta. Talagang yun po ang taglay sa ating puso. At makita po natin, serving the Lord ay talagang isang pribilehiyo para kay Haring David. To serve the king, and therefore, he himself became the king of Israel. Ito po ang nangyari kay David, ang kanyang pagsisilbi sa hari
ay naging pagsisilbi din hindi lang sa hari earthly kay Saul, kundi nagsilbi siya sa Panginoon, sa Panginoong hari. Ano ho? Walang iba kundi ang ating Diyos na sinasamba. Again, a man should be righteous. Well, he should be, again, or rather, he should be balanced in life. Dapat po ang tao ay mayroong balance sa kanyang buhay. Imbalance make us sick. God created people to be balanced. A lesson to be learned that we need to be balanced. Now, be a balanced person. Jesus grew like a balanced individual. He grew as a balanced person. Ang Panginoon ay lumaki bilang isang balancing tao. Ano po? And makita po natin dito that He grew physically, mentally, emotionally, and socially. Spiritually. Ano ho? At makita po natin how the Lord was able to mingle Himself to those people around Him. Could you imagine 3.5 years, He involved Himself in ministry on earth. Marami po siyang ginawa sa loob ng 3 taon at kalahati. He used to mingle Himself around the people. He used to join people. Makita po natin dito na walang tinatawag na barrier sa Kanya. He used to mingle with those prostitutes. He used to mingle with those downcast and outcast in society, those tax collector. He used to mingle with those even people with disease like lepers. Ano ho? Yung mga ibang masasamang tao sa turing ng lipunan ay nakikijoin siya doon, not to join their sin, but to extend salvation to them. Ano po? Yun po yun. At makita po natin dito sa buhay ng Panginoon, He associate Himself with those people, women, children, old man, and even yung kanyang mga disciples at iba pa. At makita natin na maraming naging followers ang Panginoon habang siya ay narito sa daigdig na ito. Napakahalaga. Why? He used to be balanced in everyday dealing with people because He is a balanced person, a balanced individual. Ang tanong ay tayo, balance ba tayo sa ating buhay? Nagagawa ba nating balansehin ang ating oras, panahon, trabaho, pakikipagkapwa natin? May balance ba tayo sa ating pag-aaral? May balance ba tayo sa ating ay mga gawain sa bahay? At meron din pa tayong balance upang ay makipagkapwa tayo. Now, we need to be balanced. Kaya nga sabi ko kanina, balance nga ba tayo? At makita po natin sa ating buhay, life is short. Yes, that's true. Life is short. But long enough for development, long enough for refinement, and long enough for fulfillment. Well, that's true. Kung ating pong titingnan, ang buhay natin sa mundong ito ay pansamantala lang. Pero dapat ginugugol po natin upang magkaroon ng kabuluhan ang ating buhay na ito na hiram lang sa Panginoon. Sa bawat takbo ng panahon, sa bawat oras na dumadaan, dapat ay meron tayong nagagawa para sa Panginoon. Napakahalaga po niyan. At makita po natin na God granted us a full life. He never granted us half life or a quarter life. And what part? Sabi nga po, napakahalaga na ang buhay natin ay ginugugol natin sa Panginoon. Now, in John chapter 10, verse 10, kung atin po titingnan yung talatang iyon, sabi nga, the thief comes to, he comes to steal, to kill, and to destroy. But I have come that they may have life and have it to the full. Napakaganda po ng sinabi ng Panginoon. Sapagkat ang buhay natin ay marami pong nararanasan tayong iba't ibang anggulo ng ating buhay. Ang trap ng enemy ay nariyan. 3 bagay lang po ang kanyang ginagawang panilo sa atin. Yung trap niya. Yung tinatawag na tayo po ay nakawan ng ating pong mga magagandang inspirasyon, magandang pangarap sa buhay, at hindi lamang yun, he come to kill us. That is actually true, to kill us physically. Kaya marami po mga tao na kapag nalulong sa iba't ibang bisyo, halos hindi na magkaroon ng pag-asa sa buhay. They will try to commit suicide. And that's true. Sapagkat hindi makita ang puwang ng pag-asa sa buhay. Hindi lang yon, ang kaaway ay dumarating upang magwasak ng relasyon. May mga pamilya na dati buong relasyon, pero makita po natin na ito'y nawawasak
dahilan nga sa gawa ng kaaway. Kaya napakahalaga po noon na ating gamitin ang ating buhay to the full because Jesus comes so that we might be able to have life and have it to the full. Dapat tunay at buo ang buhay nating taglay sa Panginoon. Minsan lang ang buhay, dapat po ay ating pong pagyamanin iyan. At sabi nga, kapag nagkaroon tayo ng another chance sa buhay nating ito, marahil nasa ospital tayo at agaw buhay na, pero binigyan ng dugtong ng buhay ng Diyos, ay gamitin mo na yan para sa Kanya. Huwag ka nang bumalik pa sa dati mong gawi at bisyo, kundi yan ay ipagpasalamat sa Diyos at gamitin mo sa Kanyang kaluwalhatian. Because through it, you make your life balance. So, another thing, dapat maging balance tayo sa buhay nating ito sa Panginoon. At tayo po, ay napakahalaga na dapat pakinggan po natin ang sinabi po ng hari na si David na ngayon po ay nasa dapit hapon na ng buhay. Siya po ay malapit ng pumanaw, pero siya tumatayo at tumitindig na sinasabi niya na I really engage myself into a balanced level of my life during my period as a shepherd, as a warrior, and as a king of the whole kingdom of Israel. Napakahalaga po nating matutunan sa kanya ito. At bakit po natin pinakikinggan? Pinag-aaralan ng ang isang ika nga sinasabi ng isang hari na kung saan ay may edad na at malapit na ika nga ay pumanaw. Well, para sa gayon, hindi po tayo magsisi sa buhay nating ito. At ito ay dapat nating bigyan ng halaga at pansin. Because the Lord wants us to have a full life. The Lord wants you to have a full life. Napakahalaga. Alam niyo po ba na hindi lang interesado ang Panginoon sa buhay natin doon sa kubila, kundi interesado din ng Panginoon sa buhay natin dito sa lupa. Mahalaga po na dapat nating itong lubos na maintindihan. Why? Because it is the happiness of the Lord to see us blossom into a full person that He has created us to be and to become. Napakahalaga po niyan. Why? Because every person is a seed, every person is a promise. Dapat madiligan nang sa gayon po ay tumubo at lumaki ito upang maging puno. So, balance, it makes a person. This is very important. And another thing na matutunan po natin kay David, kasi yan po ating binasa kanina, ay nakalagay po yan dito sa ating pong tinatalakay, sa verse 1, Sabi niya kanina, I just want to make it clear with us in verse 1, narito ang mga huling pangungusap ni David, tunay na pangungusap ni David na anak ni Jesse. Sabi niya, salita ng lalaking pinakadakila, kataas-taasan ng Diyos, ang prinsipeng hirang ng Diyos ni Jacob, ang naging matamis na tinig ng Israel. Look at that, Wow, grabe, Talaga namang parangal, dangal ang kanyang nakamit buhat sa Panginoon. And he was known as, sabi nga sa kanya, isang tao na napakalapit sa puso ng Panginoon. He is a man of God's own heart. David, look at his identity with that. Napakahalaga po kung ating pong titingnan. He was a balanced person. Then, pangalawa, as we go on with this particular study about the lesson that we would be able to learn from a dying king. Now, the second is, a man is to rule in righteousness. In verse 3 and 4, if we're about to look in these particular verses in the Bible, the same chapter, in 2 Samuel chapter 23, verse 3 to 4, sabi po rito, ito ang salita ng Diyos ng Israel. Ganito ang sinabi niya sa akin, ang haring na mamahalang may katarungan at mamumunong may pagkatakot sa Diyos ay tulad ng araw sa pagbukang liwayway, parang araw na sumisikat kung umagang walang ulap at nagpapakislap sa dahon ng damo pagkalipas ng ulan. Napakaganda po yun. Kanina, we talk about a man should be balanced, and as we continue and go on, we talk about a man should rule in righteousness. Ang tao ay dapat maging matuwid sa kanyang buhay. Hindi ka makakapamuno ng isang samahan o isang organisasyon kung hindi ka righteous sa iyong buhay. So you should rule as righteous leader among your subordinates, among your subject, and among your dependents in you. At ito po ay naranasan ni David sa kanyang buhay. He ruled in
righteousness. Matuwid na buhay na kanyang isinakatuparan sa lahat ng kanyang nasasakupan sa Israel. Ang Diyos po ay pinanggagalingan ng lahat ng bagay. Sa kanya nanggagaling ang kapangyarihan, galing po sa Panginoon yan. At ang lahat ng kapangyarihan ay pinahiram lamang po sa atin. Yung mga nanunungkulan sa atin, no, sa ating pamahalaan, ang kapangyarihang yan ay hindi galing po sa anumang bagay o sa mga tao. O totoo yun, binoto sila, nagawagi sila, totoo yun. Pero yan po ay nasa kapahintulutan ng Panginoon. At ang kapangyarihang taglay nila ay pansamantala lamang at ito ay merong hangganan sapagkat ang Panginoon na nagpahiram lamang nito sa kanila. Now, napakahalaga po kapag binigyan ang tao ng kapangyarihan that he should rule in righteousness. Napakahalaga na ang pamumuno niya ay matuwid dapat, no, sa kanya pong mga nasasakupang mga mamamayan o mga tao kung ating pong titingnan. Sapagkat ang pagiging matuwid ay dapat ay tama at matapat siyang nanunungkulan. So, a righteous and fearing ruler should rule a certain nation. And you know, David was able to do it, no? He ruled in righteousness to the whole kingdom, to all the people in Israel. Nang si David po ay mamamatay na, ay kanyang nilingon ng kanyang kahapon. Nais ko pong sabihin, nung siya po ay, dapit hapon na ng buhay, at siya po ay malapit na ang ay yumao, nilingon niya ang kanyang kahapon at napagtanto niya na kung saan ay salamat sa Panginoon sapagkat nakita niya ang kanyang pamumuno ay isang bilang righteous leader. Bilang righteous ruler. Well, bagamat hindi naman talaga perfect ang kanyang pangunguna at pamumuno, bagamat nagkaroon ng lamat din ang kanyang o nagpagkakamali siya. But all in all, he was a righteous ruler, a righteous leader of Israel. At makita po natin yan na totoo ang kanyang ginawa sa bansang iyan. Sapagkat siya'y namuno bilang punong-puno ng katwiran sa kanyang bansang ay sinasakupan. Ang gandang pakinggan, ang gandang lingunin, para bang ikaw ay create ka ng isang monumento at nung iyo ay nakapag-create ka ng monumento, parang ay hindi mababasag yan. At talagang yung bantayog ng monumento mo ay punong-puno ng righteousness. Ang ganda po niyan. At maibibilang po natin na si David ay namuno sa kanyang bayan na punong-puno ng pagiging matuwid, no? Sa kanyang po ay sa bawat panahon, sa bawat taon bilang hari ng Israel. And that's true, no? Be righteous and godly in dealing with all people around you, your subject, your subordinates, and even your dependents. So, rule in righteousness. Napakahalaga po. Kaya po, to learn from David, di dapat tayong magsisi kung ginawa po natin ang tama, kung ginawa po natin ang po ay mabuti. Hindi po tayo dapat magsisi. At sabi nga po ay huwag po yung yaman ang ating hangarin sa buhay. Huwag po yung prestige ang ating hangarin sa buhay. Huwag po yung salapi ang hangarin natin sa buhay. Huwag po yung koneksyon ang hangarin natin sa buhay. Kundi ang hangarin po natin sa buhay, yung righteous ruling in our nation. At makita po natin dito na napakahalaga na makita po natin na, isipin natin that David, he was a king, and you may say, I am not a king, I am not a queen, but every person has her own little kingdom to rule. That's true. Ang bawat tao ay meron ding maliliit na kaharian na pwede niyang pangunahan. Gaya mo, marahil ikaw ay magulang, ama ka ng tahanan, so meron kang little kingdom na pwede mong pangunahan. You should live righteous. Ano po yun? Yung pamilya mo. Bilang ama ka ng tahanan, you have your little kingdom to rule, and that is your family. You should live in righteousness. Dapat matuwid ang buhay mo. In other words, sa kabiyak mo pa lang, nakikita na malinis ang buhay mo, matuwid ang buhay mo. At alam mo, kapag matuwid ang buhay mo bilang asawang lalaki, alam mo, dangal ka ng iyong pamilya. Ipag mamalaki ka, hindi ka gumagawa ng katiwalian, you do not compromise with sin, you always uphold the righteousness of living. And the people around you, not only your family, but even your neighbors will always see
at yun, laki kang titingnan na ang taong yan talagang punong-puno ng dangal at katapatan. Napakahalaga po natin gawin yon. So hindi lang yon, kundi meron ding mga empleyado, perhaps employer ka ng isang pagawaan, ikaw yung head doon, no? You can rule in righteousness too because you have your subordinates, you have your, those people under you, you are to rule in righteousness too. Din po, no? Kaya mahalaga po yun, no? Paano po yun? Bilang, kung CEO ka ng isang company, that's good, no? Rule in righteousness. Do not compromise with sin. Do not compromise with, in anything that will bring dismay into your leadership. So, rule in righteousness. Kung ano yung tama, yun ang ating pairalin. At sa kabila ng maraming tumitingin sa atin, dumudusta sa ating ginagawang tama, ang mahalaga yung tingin sa iyo ng Panginoon. People will say things against you. They will say, anything that will turn you down. Do not mind them. Do not mind them. Ang mahalaga, yung tingin sa iyo ng Panginoon. Yun ang dapat mong bigyan ng ika nga pagtrato. Mahalaga po yan. So, you have your own little kingdom to rule. So, be a good ruler of that kingdom. So let's go on po. Makita po natin, napakahalaga na makita natin sa ating sarili, no. Ang bayan po natin ay dapat meron tayong isang ruler na kung saan ay talagang may takot sa Diyos at higit sa lahat ay alam niya ang salita din ng Panginoon. Alam niyo ba, sabi ni Balagtas, sabi niya sa isang talata na dun sa kanyang aklat ni Francisco Baltasar, no. Sabi niya, sapagkat ang haring may hangad sa kayamanan ay hampas ng langit sa bayan. So it is actually what? Makita po natin dito that if you are greedy, it is what? It is a horrible punishment to a certain nation. So we should rule in righteousness. That is what David did in Israel. He really ruled in righteousness. Pangatlo, tingnan natin So we have finished with a man should be balanced and a man should rule in righteousness. Then the third one is very much important with us. Ating pong basahin ito, itong sumusunod, And napakahalaga yung verse 5, no? Let us read that verse 5. Gayon sa nagpapagpalain ng Diyos ang aking sambahayan dahil sa aming tipan na panghabang panahon. Kasunduang mananatili magpakailanman, siya ang magbibigay sa akin ng tagumpay. Ano pa ang dapat kong hangarin? Ang ganda po ng sinabi ni David. Now the third is a man should be right with his family to the Lord. Napakahalaga that kanina we have mentioned that a man should rule in righteousness, and the third one is what? As I mentioned a while ago, the family is to be right with God. Ang ganda po niyan. Dapat ang pamilya natin ay matuwid, sa Panginoon. Napakahalaga. Now, ang kanyang household po ni David, nabasa natin kanina, that siya bilang hari was right with God. Dahil siya ay tatay, padre de pamilya, ang kanyang private family, we are to learn from him, from David, as the king of Israel. That's the best legacy is, sabi nga po, napakahalaga bilang padre de pamilya, ay maiwan mo ang iyong pamilya ng dalawang bagay lang, sa ating mga katatayan, kasi we are the patriarch of our family, bilang tatay ng tahanan natin. There are two things that we need to live in our family. Dalawang bagay lang po ang pwede nating pong iwan sa ating pamilya o sa ating sambahayan. Hindi po ang salapi, hindi ang dangal, hindi ang tinatawag na ay prestigyosong pangalan, hindi po yung marami tayong ay koneksyon sa gobyerno, hindi po yung acting dapat ipagmalaki na sipag at tiyaga dahil nagkaroon ako nito, dahil sa dugo at pawis ang pinuhunan ko, nagpunta ko sa ibang bansa, ito ang aking narating, napaaral ko lahat, ang aking mga anak sa kolehiyo, sila'y nagtapos sa universidad. Well, that's true, totoo po yun. Pero ang tunay po na legacy na pwede nating iwan sa ating pamilya, the true legacy, ang tanging pamana na pwede nating iwan sa ating pamilya ay dalawang bagay lang po.
Ang unang-una po yung salvation. The first is salvation, and the second is righteousness. These two things are the things that we need to live to our family. Kapag tayo nasa dapit hapon na ng ating buhay, mga katatayan, kumbaga tayo ay malapit na. We are about to exit this life and we are about to enter a new life with God. And that is what? Having our eternal life with our living Savior. Again, ano po yung dalawang iyon? Salvation and righteousness. Now, what is salvation all about? Alam po natin yan. Ano po? Salvation that we acquired in the living Savior. No one else but Jesus Christ Himself. And then the second is righteousness. We stand righteous in the sight of God. Tayo po ay matuwid. Isang unang-una, kaligtasan kay Kristo. At ang pangalawa ay ang matuwid na buhay sa harap ng Diyos. Alam nyo, itong dalawang ito ang dapat nating iwan sa ating mga anak. Mahalaga po yun. Sabi nga nila, mahalaga ang karunungan. Sabi nga, health may fail, even your career may, hindi ka, nagkaroon ka ng career, pero it fails you, all these things will be, will end. Sabi nga nila, but what you have learned in your mind will be yours forever. Well, that's true. Totoo po yun. Maganda po yan. Pero ang mahalaga, according to David, and according to the Lord Himself, dalawa lang bagay ang pwede nating iwan. Salvation and righteousness to our whole family. At yan po ay kapag nating iiwan, tunay na hindi magsisisi ang ating sambahayan. Ang ating pamilya ay hindi po magsisisi. Ulitin ko, salvation and righteousness. Inam na iwan po natin sa ating pong pamilya. Isang buhay na mayroong takot sa Diyos, isang buhay na may matuwid na po ay nilalakaran sa Panginoon. So the last one, let us read the last verse here, Sabi po rito ay ating pong tingnan ang verse 6, Ngunit ang walang takot sa Diyos ay matutulad sa mga tinik na itinatapon, walang mga hasdumampot sa kanila. At upang sila'y tipunin, kailangan ang kasangkapang bakal, pag natipon sila ay tutupukin. Now the last one, the fourth, is that we should not compromise our life to the works of the evil one. Hindi po dapat tayo mag-compromise ng ating buhay sa paggawa ng masama at ito po ang nangyayari sa ating kasalukuyang panahon. Our age now, we are now in a seductive age now. Ang lahat po ng pagkakataon sa ating buhay ay may trap ang enemy. At ito po ang ating nararanasan sa buhay nating ito. Mga mananampalataya, ay talagang naroon yung umang ng kaaway upang sila po ay matrap ng enemy. At makikita po natin na this very much familiar with us. Ang nakakalungkot po sa atin ay yung bagay na bawal ay ating pong sinusuong pa rin. At alam naman nating bawal yon. Ang mananampalataya ng Panginoon ay dapat alam niya kung ano yung hindi, ano yung tama, ano yung dapat, at ano yung hindi dapat. Sapagkat ito ay ibinigay sa atin ng Panginoon. Kung kaya't merong salita ng Diyos na sa iyo ay nakalilok na sa puso mo, at higit sa lahat, naroon ng banal na Espiritu na kung saan ay nangingibabaw dapat sa iyong buhay. Now, sabi nga, merong tinatawag na beware, meron naman tinatawag danger, hindi ba? At minsan nga doon naroon yung mga bagay na bawal magtapon, pero ginagawa natin, nagtatapon pa rin tayo. Para bang we challenge God, the way we do things, which is what? Wrongdoing to the Lord. That we should not be like that. David in his ruler as the king of Israel, naroon din po yung kanyang pagkakamali at pagkukulang. Hindi po siya nag-rule as perfect. But he ruled, he always deal with wrongdoings. Naroon yung bagay na iniwasan niya ito, at naroon din po yung mga bagay na siya man ay natrap ng enemy. But all in all, he was able to ask forgiveness to the Lord. And what is the result? The Lord restored him. The Lord restored his life. Mahalaga po yun. If we committed sin, if we committed mistakes to the Lord and to other person, let us ask forgiveness from God. Let us repent from the Lord and ask forgiveness to Him. And not only that, if we did it to the Lord, let us approach the person.
Let us ask forgiveness personally to the person that we committed wrongdoings. And then after that, pinahintulutan tayo, pinatawad tayo. Reconciliation will be there. No? Will be there. At sabi nga, I don't sin anymore. Mahalaga po yon sa atin. Sabi nga, don't compromise in doing evil. Do not compromise with the devil. Ang totoo, alam naman natin yun kasi although we refuse, dapat, we refuse to do what is right with God. And look at David, he was trapped by the enemy, but the thing there is that nagsisi siya sa kanyang mga kasalanan at iba yung lakas ng binigay ng Diyos sa kanya sapagkat narin yung kanyang puso na kung saan ay talagang lubos ang pagsisisi sa Panginoon. And then the Lord restored him to his position, restored him to his relationship with the living God. So makita po natin ang bagay po na ito. Alam nyo, si David, nung po siya dapit hapon na ng kanyang buhay, siya po ay mamamayapa na, makita po natin that he accomplished many things in life. As a man, as a king, as a child of God, as a warrior. At makita po natin nung nilingon na niya ang kanyang kahapon, para bang ang nakita niya yung mga parang a sort of award. At sabi niya ang lahat ng ito ay walang saysay kung wala ang Panginoon sa aking buhay. At tayo po bilang mga mananampalataya ng Panginoon, wag nating sayangin ang pagtingin sa atin ng Diyos. Minsan nadudungisan natin yung pagtingin sa atin ng Panginoon. We committed wrongdoings, we committed mistakes from God. Once God give you a second chance, yakapin mo na yon and continue to move on with another pathway of living with God. Napakahalaga po nun. At makita natin sa ating buhay, we should be balanced in our life, we should be righteous with God as we rule, and we should be, sabi nga, dapat ay maging righteous din tayo sa ating pamilya. Huwag natin dungisan ang pangalan ng Panginoon. At patuloy po natin itong bigyan ng pagpapahalaga sa bawat sagita ng ating buhay. At sabi din natin kanina, do not compromise with the evil works of this world. Yan po yung yun kapag tayo nag-compromise, that is pleasure. Sabi ko nga kanina, minsan yung pleasure, para bang hindi yan magtatagal pansamantala lamang yan. Pero ang gusto ng Panginoon sa atin, yung talagang committed life to Him. Our life now on earth, if we have job, thank God. If you have your family with you still living, thank the Lord. If you have your sister, brothers in you, thank the Lord for them. If you have, if you have your life, meron kang sinusuot, meron kang dinadamit, meron kang communication means, thank God for that. But do not always depend on those things. Kasi hindi naman magtagal yan mawawala din yan. At makita po natin dito, what is permanent in life is your relationship with the living God. Pagbutihin natin ito, pagyamanin natin ito, at higit sa lahat, bigyan nating dakila ang Panginoon. Ang ganda po ng buhay ni David. Ito po ang dapat nating matutunan para na sa gayon hindi po natin pagsisihan ang buhay na ito. Worthy ang buhay ni Haring David. And I would say, siya nakapag-build up ng monument na kung saan pwede nating tularan sa ating buhay pananampalataya. Pagpalain po tayo ng Panginoon at patuloy po tayong kasihan ng Banal na Espiritu. Tayo po yung manalangin. Tayo po yung mukha at manalangin, mga kapatid. Aming Diyos, salamat po. Sa pagkakataong ito, himatong ng puso namin, ay tunay nga po na ikaw ay maparangalan, gaya po ni David. Panginoon, ang pagtitiwala mo sa amin nawa ay patuloy naming ingatan, sapagkat nakatingin ka lagi dyan sa langit, tinitingnan mo ang bawat hakbang namin, ang aming buhay na ito, Panginoon. Tunay nga po na, life is short. Indeed, that's true. Life is short, but long enough, very long enough, for development, very long enough for refinement, and very long enough for fulfillment. Panginoon, nawa, may sakatuparan po namin ito sa aming buhay. O Diyos, sa bawat sandali ng aming pagkukulang at pagkakamali, lingunin namin, Lord, ang ginawa ni David, Panginoon. Na mayapa siya, na punong-puno ng kagalakan ng kanyang puso.
sapagkat sa kanya pong tugatog ng pangarap at tagumpay bilang Hari Panginoon ay meron siyang naisakatuparan alang-alang sa iyong dakilang pangalan. Panginoon, anumang edad namin meron ngayon, O Diyos, nagpapasalamat kami sapagkat marahil sa aming mga pagkukulang at pagkakamali, there is always room for improvement. May mga kwarto at silid na pwede pa namin i-improve ang buhay namin ito at lalo pa kaming mapalapit sa iyo, Panginoon. At masasabi namin, Panginoon, na ang buhay namin ito ay patuloy mong, O Diyos, na pinagyaman at patuloy mong, O Diyos, na i-refine kami sa pamamagitan po ng iyo pong kaluwalhatian. Salamat, Banal na Espiritu. Patuloy ka pong mangusap sa buhay ng iyong mga anak na nasa kanilang tahanan ngayon at makita nila at masalamin nila ang kanilang sarili na ikaw ang aming Diyos na dapat itaguyod, dapat itaas sa aming pananampalataya. Maraming salamat po. Ito po ang aming pagsamo at panalangin sa pangalan po ni Jesus. At ang lahat po na sa tahanang pagsamba ay magsalita po ng Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon at pagpalain po tayo ng Diyos. Hallelujah! Continue to worship the King of Kings and the Lord of Lords. Never let me go. I want to spend eternity. Never let me go. I want to spend eternity with you. I stand before you, Lord, and give you all my praise. Your love is all I need. Jesus, you're all I need. My life belongs to you. You gave your life for me. Your grace is all I need. Jesus, you're all I need. Hold me in your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. Hold me in your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. And now that you're here, everything is different, everything is so different. Lord, I know I'm not the same. My life is changed. I wanna be with you. I wanna be. And now that you're here, everything is different, everything is so different. Lord, I know I'm not the same. My life is changed. I wanna be with you. I wanna be with you. And now I sing for you always. In your presence, God, is where I want to stay. Hold me in your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. Hold me in your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. And now that you're here, everything is different, everything is so different. Lord, I know I'm not the same. I might be changed. I wanna be with you. I wanna be. And now that you're here, everything is different, everything is so different. Lord, I know I'm not the same. I might be changed. I wanna be with you. I wanna be with you. Muli po, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ang masaganang pagpapala po ng ating dakilang Diyos na buhay, magpakailanman sumainyo pong lahat. Buot-buot sa ating dakilang Ama, sa Anak, sa Santong Espiritu. Humayo po tayo, nataglay natin ang kapayapaan, kagalakan sa ating puso, at patuloy nating paglingkuran ng ating buhay na Diyos ngayon hanggang sa muli niyang pagbabalik. God bless you po at pagpalain po tayo ng Panginoon.